Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ginulat ng Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk-yeol ang kanyang bansa noong Martes nang bigla siyang magdeklara ng batas militar o martial law sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang halos sa 50 taon. Ang kanyang biglaang desisyon ay inanunsyo niya sa isang late-night TV broadcast na sinabi niyang anti-state forces at banta mula sa North Korea. 자유와 안전 그리고 국가 지속 가능성을 보장하며 미래 세대에게 제대로 된 나라를 물려주기 위한 불가피한. Subalit napag-alaman na hindi pala ito dahil sa mga banta mula sa labas ng kanilang bansa, kundi solusyon niya ito para sa kanyang sarili at desperadong political troubles. Gayunpaman, nagdulot pa rin ito ng pangamba sa kanyang mga mamayan at maraming nagtungo sa harapan ng parliament upang magprotesta, habang maraming mga lawmakers mula sa oposisyon ang nagtulak na magkaroon ng botohan upang mapawalang bisa na ang umiiral na martial law. Ilang oras lamang ang lumipas, natalo si Yoon sa ginawang botohan na pinangunahan ng mga lawmakers at agad ding inalis ang bansa mula sa batas militar. Ayon sa ilang mga eksperto, ang Pangulo umano ng South Korea ay tila balisa at may bumabagabag sa kanya. Sa kanyang naging mensahe noong Martes ng gabi, sinabi niya na ang kanyang mga political oppositions ay nagpaplanong pabagsakin ng kanyang gobyerno bago pa ito magdeklara ng martial law. Ginawa umano niya ang deklarasyon upang wasakin ng mga anti-state forces na silang sumisira at nagpapabagsak sa gobyerno ng South Korea. Ang kanyang biglaang desisyon ay naglagay sa kamay ng mga militar na silang maging in charge sa buong bansa. Maraming mga tropa noon ang agad na ikinalat sa palibot ng parliament at ang mga helicopters na naglalandingan sa roof deck. Nagpalabas din ng mga local media ng South Korea ng videos ng mga armadong tropa na pumapasok sa gusali habang pilit silang itinataboy ng mga nasa loob nito. Ilang oras lamang ang lumipas, militar na mismo ang nagpatupad na iban ang mga ginagawang pagpoprotesta ng parliament at ng ilang mga political group. Doon ay napasakamay na din ng militar ang media at sila na din ang kumontrol nito. Subalit marami sa mga politicians ang nagsabi na ang ginawang biglaang desisyon ni Yoon ay illegal umano, walang maayos na basihan at unconstitutional. Ang leader na mismong partido na kinabibilangan ng Pangulo, ang konserbatibong People Powers Party, ay sinabing maling aksyon umano ang ginawa ng Pangulo. Samantala, ang leader ng pinakamalaking opposition party ng bansa na si Lee Jae-myung mula sa Liberal Democratic Party ang nanguna sa pangangasiwa ng botohan upang ibaba ang desisyon ng Pangulo. Sinabihan din niya ang mga ordinaryong mga mamamayan ng South Korea na tumayo sa kanilang sariling paa at magprotesta. Dahil sa paanyaya mismo ni Lee Jae-myung, hindi nagdalawang isip ang mga mamayan ng South Korea na lumabas ng kanilang bahay at pumunta sa parliament na noon ay gwardyado na at mahigpit ng binabantayan ng mga armadong militar. Sigaw ng mga mamayan na alisin ang martial law at itigil na ang batas militar. Nagkaroon pa ng bangayan sa pagitan ng mga pulis at ng mga nagpoprotesta sa mismong gate ng parliament, pero agad din namang humupa ang tensyon at hindi na mas lumala pa ang nangyayari. Para lamang maisagawa ang botohan, ilang mga lawmakers pa ang kinayang makatawid mula sa barikada ng mga sundalo sa parliament. Ang ilan sa kanila ay inakyat na din ang bakod, makaboto lamang sila. Ilang minuto lamang matapos ang botohan, nasa 170 boto ang nakuha mula sa 300 mga miyembro ng parliament ng South Korea ang bumoto na alisin ang batas militar sa kanilang bansa. Naging imbalido ang desisyon ni Yoon at napawalang bisa ang martial law.
Ang batas militar ay ang pansamantalang pamamahala ng militar sa bansa. Ito ay pagpapataw ng kapangyarihang militar sa isang lugar dulot ng pangangailangan. Ipinatutupad ito kapag ang pamahalaang sibilyan ay hindi nakagaganap sa tungkuling gaya ng pagpapanatili ng kaayusan ng lugar, hindi makontrol ang kaguluhan at protesta, nagkaroon ng malawakang paglabag sa batas o may giyera at pananakop. Karaniwan sa sitwasyong ito na ang militar na may pinakamataas na ranggo ang nagiging pangulo ng pamahalang militar at nagtataglay ng kapangyarihang ehekutibo, lehislatibo at hudisyal. Maaari rin namang ang pangulong sibilyan ang magdeklara at mangasiwa nito sa tulong ng hukbong militar. Sa panahong ito, naghihigpit ng curfew, nabubuwag ang batas at karapatang sibil at habeas corpus, at ginagamit ang batas militar sa mga sibilyan gaya ng paghaharap sa kanila sa tribunal na pang-militar. Ang huling beses na idiniklara ang martial law sa South Korea ay noon pang taong 1979, kung saan ang long-term military dictator ng South Korea na si Park Chung-hee ay pinatay sa isang kudeta. Pero mula nang maging parliament democracy ang South Korea noong mga taong 1987, hindi na ito pinatupad. Pero noong Martes, hindi nagdalawang isip si Yoon na ideklara ito upang labanan umano ang mga anti-state forces na silang nagpapabagsak sa kanyang gobyerno. Ayon kay Yoon, ang mga kalaban umano ng kanyang gobyerno ay nakikipagsabuatan sa North Korea at lihim umano silang nakikisimpatsya kay Kim Jong-un. Sinabi ito ni Yoon nang wala man lamang siyang mailabas na ebidensya. Si Yoon ay binoto sa opisina noong Mayo 2022, subalit mula nang manalo ang kanyang oposisyon sa nangyaring general election ng bansa, tila nawala na din ng saysay ang pagiging pangulo ni Yoon. Bumaba ang kanyang approval ratings mula mismo sa kanyang mga mamayan ng hanggang 17%. Marahil dahil na din sa pagkakasangkot nito sa ilang mga corruption scandals sa kanilang bansa nitong taon lamang. Kasama na dito ang pagtanggap ng kanyang First Lady ng Dior bag bilang suhol sa kanya. Sa loob ng 6 na oras na pananatili ng South Korea sa ilalim ng batas militar, walang alam ang mamamayan nito kung ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit biglang isinailalim ang kanilang bansa sa batas militar. Subalit iisa lamang ang magiging kahinatnan nito at yun ay ang pagkagalit ng mga South Koreans kay Yoon. Ang pagkakahati ng Korea na naging South Korea at North Korea ay ang resulta ng pagkapanalo ng mga alyado sa ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945 sa pagtatapos ng 35 taong pamumunong kolonyal ng Imperyo ng Hapon. Sumang-ayon ng Estados Unidos at Unyong Sobyet sa pansamantalang pag-okupa ng bansa na nasa loob ng purok na pangkontrol sa kahabaan ng ika-38 paralelo sa Hilaga. Sa panimula ng Cold War, nabigo ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Unyong Sobyet para sa Malaya at iisang Korea. Noong 1948, ginanap ang halalan sa katimugang bahagi ng Korea lamang na pinakasiwaan ng United Nations. Ito ang naghantong sa pagkakatatag ng Republika ng South Korea na siya namang agad na sinundan ng pagkakatatag ng North Korea. Sinuportahan ng Estados Unidos ang South Korea habang sinuportahan naman ng Soviet ang North Korea. At inaangkin ng bawat pamahalaan ng soberanya sa buong Korean Peninsula. Ang digmaang Koreano ang tuluyan ng nagpahati sa dalawang Korea sa pamamagitan ng DMZ dahil sa Cold War at higit pa. Nakita naman sa ika-21 siglo ang mga napabuting ugnayan sa pagitan ng dalawang panig na pinangungunahan sa South Korea ng mga pamahalaang liberal kumpara sa mga nagdaang pamahalaan. Malakihan namang nabaligtad ang mga pagbabagong iyon sa ilalim ng konserbatibong pangulo ng South Korea na si Lim Yong-bak na tumutol sa tuluyang pagpapayabong sa mga armas pang-nuklear ng Hilaga. Samantala, para naman sa ating kaalaman sa kasaysayan, alam nyo ba na dumanas na ang Pilipinas ng batas militar sa iba't ibang panahon? Noong Agosto 1896, kumalat ang himagsikan sa 8 probinsya ng Maynila, Bulacan, Cavite, Pampanga, Tarlac, Laguna, Batangas at Nueva Ecija, kaya isinailalim ni Gobernador General Blanco ang mga ito sa batas militar. Noong Mayo 1898, itinatag naman ng unang Pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo ang isang pamahalang diktatorial na pinalitan ng pamahalang revolusyonaryo noong Enero 1899. Nang masakop ng Japan, isinailalim ni Jose P. Laurel ang bansa sa batas militar sa pamamagitan ng Proclamation No. 29 noong 21 ng Setyembre 1944.
Ika-21 din ng Setyembre ng 1972 nang ideklara ni Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng Proclamation No. 1081 ang pagsasailalim ng Pilipinas sa batas militar. Tumagal ito ng 9 na taon at natapos noong 17 ng Enero 1981, ang pinakamatagal na pagsasailalim sa batas militar sa kasaysayan ng bansa. Sa administrasyon ni Gloria Macapagal-Arroyo, isinailalim sa State of National Emergency ang bansa noong Pebrero hanggang Marso 2006 dahil sa mga kudeta at kritisismo laban sa kanyang lehitimong pamumuno. Sa bisa ng Proclamation No. 1959, isinailalim niya ang Maguindanao sa isang batas militar matapos ang Maguindanao Massacre noong Disyembre 2009 na naging pinakamalalang insidente ng karahasang politikal sa kasaysayan ng bansa.